Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Huwag ninyo akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi upang tuparin. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga minamahal na kapatid, ang ebanghelyong ito na ating narinig mula sa Sermon on the Mount ay isa sa mga pundasyon ng ating pagkaunawa sa layunin ni Jesus sa mundo. Minsan, iniisip natin, dahil ba dumating si Kristo, wala na bang saysay ang mga batas ng Diyos sa lumang tipan? Ang malino na sagot ni Jesus ay, hindi ko ito pinawalang bisa. Dumating ako upang tuparin ito. Ito yung paanyaya sa atin upang pagnilayan. Ano nga ba ang kahulugan ng pagsunod sa batas ng Diyos? At paano ito nagiging daan ng ating pagiging ganap bilang mga anak ng Diyos? Sabi ni Jesus, naparito ako upang tuparin. Ang salitang tuparin dito ay hindi lamang nangangahulugan ng pagsunod, kundi pagbibigay ng ganap na kahulugan. Si Jesus ang kaganapan ng lahat ng batas at ng propesiya. Sa Kanya, hindi na lang ito utos, ito ay relasyon ng pag-ibig. Ang 10 utos ay hindi na lang listahan ng bawat o ng bawal at dapat, kundi paanyaya upang mabuhay ayon sa puso ng Diyos. Hindi lang basta huwag kang papatay, kundi magmahal ka. Hindi lang basta huwag kang magnanakaw, kundi maging tapat at bukas palad ka sa kapwa. Hindi lang basta igalang mo ang Diyos, kundi isabuhay mo ang Kanyang presensya sa araw-araw. Ito ang katuparan ng batas, ang pag-ibig. Sa ating panahon, maraming nagsasabi, basta wala akong tinatapakang tao. Basta masaya ako, walang masama. Pero ang batas ng Diyos ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ay gabay upang hindi mawala sa landas. Tulad ng ilaw sa gabi, tulad ng kalsadang may guhit, tulad ng bangkang may timon, ang batas ay paalala na may direksyon ang ating buhay. At kapag sinusunod natin ang batas ng Diyos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig, dito natin nararanasan ang tunay na kalayaan. Sama-sama nga na po nating pagnilayan. Puso ba ang batayan ng pagsunod natin? Tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba'y sumusunod dahil kailangan o dahil gusto nating lumago sa pagmamahal? Ang pagsunod ba natin sa batas ng Diyos ay galing sa puso o isa lang itong panlabas na obligasyon? Ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa dami ng ating alam kundi sa lalim ng ating pag-ibig. Hindi lahat ng nagsisimba ay banal, pero ang tunay na banal ay laging nauuwi sa pagsamba at pagmamahal. Kaya't ang tanong sa atin ni Jesus ay ito, tinutupad mo ba ang batas ng Diyos sa puso mo? O nasa papel lang ito? Sabi ni Jesus, ang sino mang sumuway kahit sa pinakamaliit sa mga utos na ito, ay ituturing na pinakamababa sa kaharian. Ibig sabihin, walang maliit sa mata ng Diyos kung ito ay tanda ng pagmamahal. Ang paggalang sa kapwa
ang katapatan sa asawa, ang pagtulong sa mahihirap, ang pag-amin sa pagkakamali. Lahat ng ito ay katuparan ng batas. Hindi tayo hinihilingang maging perpekto agad, pero tayo ay inaanyayahang maging tapat sa bawat hakbang, sa maliit man o sa malalaki. Pagnilayan po natin, ang pagsunod ba natin sa Diyos ay galing sa puso? O isa lang itong panlabas na pagsunod sa patakaran? Paano natin mas mailalapit ang ating buhay sa diwa ng kanyang batas, ang batas ng pag-ibig, katotohanan at katarungan? May mga bahagi ba ng buhay natin na kailangang ituwid upang maging ganap ang katuparan ng Diyos sa atin? Tayo po'y sama-samang manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang katuparan ng batas, ang salita ng Ama na naging tao upang kami makasunod sa Kanyang kalooban. Linisin mo ang aming puso upang ang aming pagsunod ay hindi dahil sa takot, kundi bunga ng aming pagmamahal sa iyo. Turuan mo kaming makita ang iyong batas bilang gabay, hindi bilang pabigat, bilang daan ng kalayaan, hindi bilang kulungan ng aming damdamin. Sa bawat utos na aming tinutupad, naway makita ang iyong pagmamahal na bumabago sa aming buhay. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.